Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 8 ng Mayo 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:31 ng umaga. 6:31 ng umaga. Araw po ngayon ng Huwebes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa pagbabayad ni Pulong Duterte ng mga babae. Talakayin po natin. Yan po ang title ko. Ulitin ko lang po. Pagbabayad ni Pulong Duterte ng mga babae. Talakayin po natin. Ngayon ay hindi po naaalis sa kampo ito sa dito sa mga YouTube. Ang daming tumatalakay po. Kaya naisipan ko na talakayin ko. Pero iba po ang klase ng pagtalakay ko. Iba. At itago nyo po ito at pwede nyong gamitin sa ibang araw. I-save nyo o kaya ay i-kuhan nyo, yun nga, itago. Para kung gusto nyong mapakinggan muli, ay pwede nyong pakinggan. Kasi hindi ko alam kung maintindihan nyo Hindi ko po alam kasi ito ay nabasa ko rin ito. Hindi po itinuturo ito ng pastor. Nabasa ko lang po ito. Pero yung verses kasi, maraming verses ay ako, limit ko lang ata sa 4 o 5 verses Kaya mahihirapan po ako na iugnay. At saka, hindi ko po na sasabihin na yung mali o iko-condemn sila, hindi po. Ano ang resulta niyan sa buhay ng tao o sa society? Yan po ang tatalakayin ko dito. Ano ang magiging epekto sa buhay ng isang tao? Lahat po. Lahat. Opo. At humihingi na ako ng paumanhin kasi medyo masilan po Masilan. At kung ayaw nyo namang panoorin ay okay lang naman. O ayaw nyong pakinggan ay okay lang naman. Pero kung nakita nyo po na may idea o may logic o tama, ay i-cherish nyo po, itago nyo po at kung may nangangailangan ng payo, ay yun ang pwede nyong sabihin. Ito po ang ginagamit kong payo po sa akin kung mayroong humihingi sa akin ng mga payo patungkol nga dyan sa ganyan. Ang title po ay Pagbabayad ni Pulong Duterte ng mga babae. Talakayin po natin. Para sa kanya, mga bodyguard niya at siguro driver kasi 6 ang kinuha. 6 ata, pero 5 lang yung naibigay nung una ay nagreklamo o kaya mayroon ata na binayaran na maliit lang ay nagreklamo din yon. Yung maliit ang bayad ay hindi natin alam ang mga detalye niyan, pero at doon ata nagkainitan yung Bugaw at saka si Pulong Duterte. Kaya yun ang nakita natin sa CCTV. Well, sa biglang tingin, kung tatanungin natin tama ba yan, ay sa biglang tingin po, ay normal o tama lang o pangkaraniwan na lang iyan na nangyayari sa buhay ng tao. Okay, ay talagang ganyan po mayaman, tapos ganun, ay hindi magkasundo. Pero nagkasundo po yan. Sigurado ako kasi nga ay hindi papayag po ang both sides dyan Okay? Basta nagkasundo sila. Ngayon, kung mayroon nagrereklamo, yun ang pinag-umpisahan ng away. Kung away man yan o ano yan. Pero sa umpisa yan,
wala namang dihado dyan o walang lamangan. Hindi ba? O, okay lang, pero sa malalim na pag-aaral, kung susuriin po natin ang epekto niyan, kung pag-aaralan po natin ano ang tao o ano ang buhay ng tao, malalaman nyo po na mali yan. Opo. Pero bago ko po talakay na maigi at aywan ko kung matatapos ko po ngayon, ano, ay pagpasensyahan nyo po, ano, pero babatiin ko lang muna itong mga sumusubaybay po sa atin at pasalamatan sila. At salamat po sa inyong lahat. Ito po sila, ano, si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel Compio, si Ronel, si Ebi Compio, si Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Third, pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romer Solier, Padua Lloyd Traber, Andres Senario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Ernie Calyago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabo, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Myra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hensio, Dio Yanong, Bilya Lagueño, Mr. Yang Toy, Emelita Roa, Monica Dongsaw, Richard Jamura, User Kiki, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Jael Berriar, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tabladi, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Gasly, Maria Slibira, Marudaan, Manuel Diwa, Arben Silot, Mila Coamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Prico Mu Obriac, Concepcion Barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan. Ito po sila, no? Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tutong Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japanto, Rus Divina Apostol, CG Pischay, Kapihan ni Art Tatago, Demjos Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Waldi Carbonel, Attorney Silo Magno, at saka si Kristan. Ugaliin po natin ang makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion. Pagbabayad ni Pulong Duterte ng mga babae, talakayin natin. Yan po ang title ko. Ngayon, 1 Corinthians 6:18, ayan po nakasulat dyan at pwede nyo pong tignan yan sa lahat ng version. Kasi ito ay, ang kabisado ko po ay yung yung New King James Version. Plea sexual immorality. Every sin that man does is outside the body, but he who commits sexual immorality sins against his own body. Ayan po ang sinabi ni Paul sa mga Korinto o mga Corinthians. Alam nyo po, yung Corinthians ay kwan po yan, harbor po yan, harbor. Maraming barko ang dumadaong dyan. At yan po, parang Olongapo City, kasi may Subic Naval Base, ay yan po ang Red Light District. Opo, dyan sa Europa. Opo. At halos po ng mga karamihan ng tao dyan, mga prostitute. Opo. Ikinukwento ko lang po, kaya niya sinabi ito. At mayroon siyang mga members o nangangaral
o nagpapastor mga prostitute. Opo. Mga prostitute sa gabi pero nangangaral. Ayan po, o member ng church. Kaya, ang sabi nila kay Paul, para mabilis po tayo, ano? Ang sabi nila kay Paul, sabi nila, Paul, sandali lang Paul. Kami mga prostitute kami. Pero wala kaming ninanakaw, wala kaming pinapatay, wala kaming sinasaktan na tao. Anong kasalanan namin? Sabi nila anong kasalanan namin? O sabi nila, at yan po, narinig po natin yan hanggang ngayon sa mga prostitute. Opo, yan po ang sinasabi nila, mapababae o mapalalaki na prostitute. Kahit ano yan. Yan ang sinasabi nila, wala akong ninanakaw, wala akong sinasaktan, wala akong pinapatay. O hindi ako naninira ng mga property. Anong kasalanan ko? O, ayan nga di ba? Pero ang sabi ni Paul sa kanila, flee sexual immorality. Every sin that man commits is outside the body, but he who commits sexual immorality sins against his own body. Yan po ang sabi ni Paul. Ang ibig sabihin niyan, lahat ng kasalanan na ginagawa natin ay nasasalanta natin ang neighbor natin, the other body. Opo, yung neighbor natin. Katulad ng papatay ka, ay simple ang napapatay mo yung yung neighbor mo O sisirain mo yung mga ari-arian niya, ay ang nasasalanta yung neighbor mo. O sisiraan mo siya, hindi ba? O sasaktan mo siya. O neighbor ang nasasaktan dyan. Pero ang sexual immorality, ang sabi po ni Paul, you are committing sin against your own body. Ayan po ang sinabi ni Paul. Ay kinukontra niya yung mga tao doon sa Korinto na mga prostitute na sinabi, Paul, mga prostitute kami. Inaamin na namin yan. Pero hindi kami nagnanakaw. O nagtatrabaho kami. Ang ibig sabihin yan, yung katulad ng sinabi ko kanina, nagkasundo yan Hindi ba? May pinagkasunduan yan na pira. Hindi ba? 13,000 ata Isang babae aywan ko lang kung ano yan. Ngayon, mayroon daw ata nakatanggap ng 1,500 o 1,000 lang. Ay umaangal yun. Hindi ba? Ayan po Diyan po nagsisimula Pero nagkasundo po yan. Yan ang sinasabi ng mga prostitute sa Korinto. Wala kami ninanakaw. Ang ibig sabihin, nagkasundo kami Ngayon, ang sagot po ni Paul ay, ang sabi niya ay, yung kasalanan na yan, you are destroying your own body. Yan po sige, para malinaw, hindi ba? Itataas ko lang po bakit tayo? Ayan. First Corinthians 6:18. 6:16. Or do you not know that he who joined to a harlot is one body with her, for the two, he says, shall become one flesh. Ayan po ang sinabi ni Paul sa mga Corinthian. Binanggit niya yung sinabi ng Panginoon noong Genesis, nung ikinasal niya si Eva at Adan. For this reason, sabi niya, ayan pala, naandyan pala sa Matthew, hindi ko na babanggitin, uulitin ko na lang ito at ipapaliwanag ko, or do you not know that he who joined to a harlot, yung sumasama dyan sa harlot, sa mga prostitute po, ay wag po kayong magalit sa akin mapababae man yan o lalaki. Yung po sumasama dyan is one body with her. Ayan po, nagiging isa sila pero maaring hindi kayo maniwala pero ako alam ko yan nagiging isa po yan. Ulitin po natin or do you not know that he who joined to a harlot o to a prostitute, ang ibig sabihin ay
ay kahit na saglit lang yan, ay nagiging isa yan. O, is one body with her, for the two, he says, sinabi po ng Panginoon, ay shall become one flesh. Ayan po. At hiwaga po yan, pero hahagipin po natin yan. O sige, Matthew 19 verse 5. Si Jesus Christ po ang nagsalita nito. Kanina, yung dalawa, si Paul. Ngayon, ito Matthew 19 verse 5. And said, for this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. Yan po ang sinabi ng Panginoon Okay, yan po ang sinabi. At ano naman ang magagawa natin dyan? Ay tao lang tayo. Siya ang gumawa sa atin alabok lang po tayo Ngayon, hiningahan tayo ng Panginoon, kaya tayo ay naging living being. Hiningahan po tayo. Ang mga hayop, wala pong record na ganun na hiningahan. O ang halaman, hindi po. Walang record na ganun. Pero ang tao po, may record na hiningahan lang tayo. Alabok o putik tayo na nililok, tapos ginawang tao, hiningahan ng Panginoon at naging living being. Ayun po kaya alam niya yan, ay and the two shall become one flesh. Ulitin ko lang and said, si Jesus Christ po nagsasalita and said, for this reason, yung marriage o yan, makipag-isa, hindi ba? Ano bang ibig sabihin niya na makipag-isa? Ay iisa kayo hindi ba? Mag-iisa na kayo sa sexual immorality, mag-iisa kayo Kahit na saglit lang yan, ay naandun yun. Mag-iisa kayo, nagkasundo kayo, hindi ba? Kahit na may presyo yan o ano yan, ay nagkaisa kayo. He who join, for this reason, a man shall leave his father and mother and be united to his wife, and the two shall become one flesh. Ayan po Romans 1 verse 24. Therefore, ang sabi po dito, therefore, God also gave them up to uncleanliness in the lust of their hearts to dishonor their bodies among themselves. Ayan po ang nakasulat sa Romans 1:24. Pero lumukso ito Hindi ko pa naipaliwanag Kanina, yung tinalakay natin, and the two shall become one flesh. Ngayon, maaring sabihin nyo na, tika muna, ay Simon, ay hindi totoo yan. Ay, tika muna, ay bakit nagiging ganyan? Kung nag-join ka sa harlot, magiging harlot ka na rin. Ay, parang hindi ka panipaniwala. O kung magiging one flesh kayo, kung nagsasama kayo, o kahit na ganyan, kahit na one time lang yan, apektado po yan. Sige, at ipapaliwanag ko muna bago ako pupunta dito sa Romans 1:24. Kasi po ang tao po may memory. Opo, may memory po ang tao. Ngayon, ay kung sabihin nyo sa akin na walang memory, ay hindi na ako magpaliwanag dito. May memory po Lahat ng nangyayari sa kanyang buhay ay nakatatak na ron, nakaukit na ron doon sa kanyang memory. Hindi naman computer yan Ang memory po ng tao, hindi katulad ng CPU ng computer na pwede mong i-delete. Ang tao po may memory. Kaya kung ano man yun ginawa mo, ay hindi mawawala yan. Apektado ka ba? Ay opo, apektado po Apektado po. Kasi naandun na Ngayon, ay paanong apektado? Ganito po yan
dahil sa marami ka ng inaasawa o mayroon kang kabit number 1 o kabit number 2 o kahit na ganyan, kahit na minsan lang, ikukumpara mo na yung asawa mo doon sa naasawa mo ngayon. Maaring bata, maaring mas maganda, maaring mas malakas, hindi ba? Ikukumpara mo eh. Ngayon, yung asawa mo ngayon ay hindi na kanyan, hindi na niya maranasan yung ganito ha, yung excitement o yung contentment o yung ang tawag dyan ay yung satisfaction, hindi na 100% yan. Kasi ikinukumpara mo na eh. Yan po, pag nagkukumpir ka na ng mga babae, yung asawa mo ngayon, parang nawawala ka na ng amor. Ganun po yan. Kaya nga po ang mga artista, hindi ba kayo nagtataka? Sa mga artista po, ang gaganda na po ng mga asawa nila, pero pinapalitan pa nila. O, nagkakahiwalay pa at humahanap pa ng iba. Bakit? Ay yun na nga, wala na silang satisfaction. 100% satisfaction. Wala na po. Kasi nga, may comparison na sila. At yan po ang ayaw ng Diyos na mangyari. Alam po ng Diyos na may memory ang tao na hindi na maaalis yan pag gumamit ka ng ibang babae. Ayan po, ngayon nasisira po ang pamilya. Hindi ba? Nasisira po kasi kung minsan yung babae naman ay gustong gumanti o kaya ay humahanap na rin ng kalinga. Hindi ba? Ayan po Oh, kasi nga nasisira po yung satisfaction ng tao. Ang gusto kasi ng Diyos ay 100% satisfaction. Ang gusto ng Diyos. Pero nga hindi mangyayari yan kung marami kang babae. Opo, hindi na mangyayari yan. Pati nga sa mga anak nag-aaway ng mga anak kung nagkaanak ganun po yan. Mag-aaway-away na yan, lalo na sa partihan. Ng mga ari-arian, nag-aaway-away na po yan. Iyon po ang iniiwasan ng Panginoon. Kaya ang advice niya, flee sexual immorality. Sige, naintindihan na po may memory ang tao. May memory. Kaya hindi matatanggal yan. Hindi ako naniniwala dyan na, ay okay lang yan. Ay hindi po may memory ka Kung 10 bisis na yan o may kabit ka na 10 tao, ay wala ka ng personality. Kasi nga, ang nakasulat ay, the two shall become one flesh Kasi, yung part mo, ibinigay mo na doon sa isa Yung isa, yung namang part mo, ibinigay mo na doon sa isa. Every time po yan. At sa katunayan nga yan, kung malalim na yung ugnayan mo, ay talagang masisira pati kabuhayan po Kasi ang sabi nung kabit mo lang ay magpatayo tayo ng bahay, bili tayo ng kutsi, hindi ba? Magnanakaw ka na. Ayan po, nasisira po. At ayan nga si Pulong, hindi ba? Pati bodyguard pa rin. Mga bodyguard, may mga asawa po, palagay ko yan. Pati yung pamilya nung masisira. Yung mga bodyguard niya. Opo, ay, totoo po yan. Kulang po ang oras ko, punta na po ako dito sa Romans 1:24. Palagay ko, naintindihan nyo na masisira pati yung buhay ng mga bodyguard. Ay ngayon nga, kakasuhan na sila ng moonlighting ata pero ako, ang dinidiscuss ko po dito, yung emotional, yung satisfaction nila doon sa asawa nila, pagbalik nila doon sa asawa nila, ay wala na. Kasi nga dyan, may comparison na. Maganda yung babae, bata yung babae, hindi ba? Malakas yung babae, maputi yung ganun po yan. Nawawala po ang 100% satisfaction. Kaya ayaw po ng Diyos yan. Yung sexual immorality. Hindi ba? Sige. Therefore, God also gave them up to uncleanliness. Ayan po ang mangyayari dyan. Ibibigay na sila sa demonyo. Yan po nakasulat Ipagkakaloob na sila sa demonyo.
Ang Diyos wala nang pakialam sa kanila. In the lust of their hearts to dishonor their bodies among themselves. Ipinagkaloob na sila kay Satanas o sa demonyo. Yan po ang nakakatakot. Kaya kung papansinin nyo, normal na lang yan sa kanila. Kasi nga, ipinagkaloob na sila At dyan po nasisira po ang society. Kung lahat ng tao ay ganyan na, ay baka pupunta tayo doon sa Sodom ang Gomora. Hindi ba? Yun nangyari doon sa Sodom ang Gomora. Kasi nga, wala nang value Wala na Sira na at ito pa nga, ipinagkaloob na sila kay Satanas o dyan sa uncleanliness. Pero sa iba po ito ay diretsa na sinabi na kay Satanas. Hindi ba? Uncleanliness dito pinagkaloob na sila ng Panginoon. At wala na tayong magagawa dyan. Hindi ba? Pinagkaloob na Ephesians 4:19, having lost all senses of shame. Wala na silang kahihiyan Hindi ba? Si Sara Duterte nga, ang sabi niya lahat naman ng tao sinungaling ay kukontrayan doon sa sinabi ng Panginoon ni Jesus Christ, be holy because your Father in heaven is holy. Yan po ang parang pinakahuli na command, be holy. Ay ngayon, kung ang tao magsasalita na, wala yan kasi nga lahat ng tao nagsisinungaling ay hindi po ganun. Ang tao po nagsisikap, yung mga born again nagsisikap na sila ay ma-attain yung righteousness ni Jesus Christ. Paunti-unti po naaatin po yan. Kaya nga bali wala na sa kanila ang kayamanan bali wala na yung mga kapangyarihan sa mga taong ligtas. Bali wala na yan. Kasi ang focus nila ay dun sa yung kaharian sa langit. Ayan po having lost all their senses of shame, they have given themselves over to sensuality for the practice of every kind of impunity with a craving for more. Ayan po. Pag nasanay na sila dyan, lalo na yung mga bodyguard, hindi ba? Yan ang sinasabi ko. Masisira po ang pamilya They crave for more. Kasi naranasan na nila, hindi ba? Ayan. Ay yung pira madali lang yan kasi nanakawi lang nila ang pira para ibayad pero hindi ko na i-discuss yan dito. Ang dinidiscuss ko po dito yung masisira ang pamilya. Opo, mag-asawa yan o may asawa yung bodyguard tapos dadalhin mo dyan sa ganyan para umasawa, hindi ba ng ibang masisira po ang may memory nga Wari, pwede niyang sabihin na walang ganun. Hindi ko na ba, maalala mo yan Hindi ba? At sa paghuhukom nga ang huhukuman nga yung konsensya mo yung kasama na siguro yung memory. Gigisingin kasi po sa wakas ng panahon, yung mga patay, gigisingin yan. Opo, gigisingin. Ay, anong gigisingin? Adi yung ulirat o yung konsensya at yun ang huhukuman. Alangan naman na sasabihin mo, wala akong ginawa na ganyan. Hindi ba? Hindi pwede po. Alam po ng Diyos yan at iyon nga, may memory. Opo. Ngayon, sabihin nyo sa akin na walang memory ang tao, di hihinto na ako at hindi po madidelete yan. Maliban na lang kung yung iba na naaksidente, nauntog ang ulo, ay wala tayong magagawa doon, hindi ba? Pero parang sira ulo na yung ganun, hindi ba? Sira ulo na yung ganun na wala na siyang maalala, hindi ba? Kung sino siya o anong pangalan niya o anong nangyari sa kanya. Mayroon pong ganun na nangyayari. Pero bihira po yung ganun hindi ba? Sige po at hanggang dito na lang po At sana po tayo po ay may natutunan. Masisira po ang pamilya, masisira po yung buhay ng tao mismo. At saka ang society as our country as a whole, kung lahat ng tao ay ganyan na ang practice, hindi ba? Masisira po Kaya nga, yan po ang nilalakad ko dito. Sige po at sana po ay may natutunan tayo at dinadalahin ko po sa Panginoon bago po ako mag-umpisa ay sana ay mabigyan niya tayo ng pabor,
habag para makapulot tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami, ano? Salamat po.